Ilan na bayad mo sa utang mo? Kanina ka pa pinagbibigyan ha? Hindi mo magugustuhan mangyari sa pamilya mo, ako na nagsasabi sa'yo. Madadamay sila ngayon kapag wala kami nakitang bayad sa utang mo. Gumawa ka ng paraan ngayon bago mag 3:30 PM ng hapon, dapat makapagbayad ka. Di ba nakakalokat? Ito pa ha, ipapatrabaho na kita kahapon ka pa pinagbibigyan. Lahat ng picture at details ng pamilya mo, hawak na namin ngayon. Lahat ng nasa contacts mo, sa phone book, isa-isahin ko. Ngayon pa lang bago mag 5:30 PM ng hapon, dapat bayad ka na. So grabe itong Easy Peso mga ka-interview ha. And based naman dun sa mga followers natin, eto lang naman daw talaga yung pinagkakautangan nila. Tapos ganito yung way nila ng paniningil. At eto pa ha, ilang beses ka binigyan ng pagkakataon para mabayaran ang utang mo. Ngayon pasensyahan tayo ha, ipapatrabaho kita ngayon at sisiguraduhin ko na isa sa kaibigan mo at kamag-anak mo ang idadamay namin dito. Bayaran mo utang mo bago mag 11 AM ngayong araw na ito. Pasensyahan na lang tayo. Mga ka-interview, grabe diba? Kahit revoke na ng SEC at may kaso na, tuloy pa rin ang Easy Peso sa kanilang panghaharas. At eto pa mga ka-interview ha, nakakaloka. Wala na nga sila sa Play Store, pero kasi pinipilit pa rin nilang ipagamit ang kanilang apps sa pamamagitan nga ng APK. Ayun na nga mga kabeshis, itong Easy Peso nga ay operated siya ng Creditable Lending Corp. At ito nga ay naging kilala dahil sa mabilisang loan approvals at syempre isang valid government ID lang na requirements na same lang naman doon sa ibang mga loan apps na nagpapautang online. So madali kasi ito para sa mga nangangailangan, pero madali din silang magbigay ng sobrang taas na interest at worst of all, yung harassment. At yun, dahil nga napakarami sa inyo yung nagko-comment sa mga videos ko, nagawan ko ng honest review itong Easy Peso, kaya eto na. So, syempre, nagpapasalamat tayo din sa mga followers natin na nagme-message sa akin nga sa aking Facebook page at nagbigay ng mga screenshot na message nga nitong Easy Peso sa kanila. Ubus na pasensya ko sa'yo sa kasisingil. Hanggang ngayon hindi ka pa bayad, nakaregister sa'yo yung pinasukan na inutang mo. Ano to? Nakaregister sa'yo yung pinasukan ng inutang mo dito, baka nakalimutan mo hanggang 4 PM ng hapon magbayad ka. Ayaw mo kalikutin ko tong access na contacts mo sa phone. Hindi talaga ako nagbubura. So parang ang hirap sa akin na bigkasin itong mga pinagsasabi ng mga collector nga ng Easy Peso. So hindi lang yun, napakarami actually itong mga message and may mga nagsasabi pa na ang daming mga reminders sa kanila na from Easy Peso nga sa pagbabayad nga ng kanilang utang. And alam nyo ba, itong Easy Peso ay na-revoke na, diba? Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa paniningil. So eto pa ha, despite of all warnings sent on you, still your account remain unsettled. We will kindly request your payment now. We intend to close this matter immediately. If you fail to respond to this notice, you will be contacted by a collection agency and no longer be assisted by the in-house collection. To hold this action, pay today, get the repayment code via the app or simply code blah 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 blah. So, di ba? Grabe talaga. So, kung ako siguro yung makakabasa nito, syempre matatakot din ako mga ka-insta-review. So, yun lamang ito sa maraming mga message and yung mga sinad nga ng mga followers natin na message nga sa kanila doon sa Facebook group. So, nakakaloka mga ka-insta-review ha. Yung mga ganitong hirit ng mga collector at syempre, kaya nga sila ganun maningil kasi yung commission nila ay nakabase nga doon sa masisingil nila. So, yun na nga mga ka-insta-review ha. Kung sakali, at syempre, I'm sure may mga nagtatanong, Miss Yana, babayaran pa ba namin talaga yung utang namin sa Easy Peso? Grabing harassment yung ginawa nila sa akin at pinaya ako sa Facebook. Pinost yung ID ko or pinost yung pagmumukha ko sa Facebook at may mga description pa yan ha. May mga caption pa yan na magnanakaw or rapist nga, kagaya nung mga previous na napanood nga natin. Previous na vlogs ko, yung naipakita natin na isa pang kilalang tao tapos tinakot ng mga Ola collectors. Kaya mga ka-interview, kung sakali isa kayo sa mga pinost yung pagmumukha nyo at talagang sinira ang pagkatao nyo, di ba? Or minessage yung mga nasa contacts list nyo or yung mga kakilala nyo, mga personal references, minessage nila tapos siningil nila or na-disclose na meron kayong utang sa kanila o di kaya ay ang ilan sa mga paraan nila ay gumawa ng GC nga sa Messenger tapos i-add nila lahat ng mga friends mo at ibalandra nila yung pagmumukha mo or yung ID mo na meron kang utang or lahat ng mga sinasabi nila na pambabahula sa borrowers. Diba? Kung kayo yung naka-experience ng ganun, magbabayad ka ba? So, syempre, kung ako yung ganun, hindi ko babayaran yung ganung klaseng mga loan app. Diba? Kasi na instead na makatulong sa akin, kaya nga ako umutang kasi kailangan ko ng pera, pero hindi naman ibig sabihin na utang ako tapos hindi ko babayaran. Syempre, sa atin naman, talaga
talagang iniisip din naman talaga natin na bayaran yung utang natin. Kaya lang ang problema, inunahan nila tayo sa ganung mga tactics nila, no? And syempre, ang utang ay responsibilidad natin na bayaran yan. Kaya lang ang problema, kapag winalanghiya ka, kapag tinakot ka, or kung ano-ano yung ginawa sa'yo ha, at kung napanood nyo yung mga previews na mga binalita nila, may mga nagpadala pa ng mga flowers or yung mga kabaong sa bahay ni borrowers, di ba? Kung kayo yung nakaranas ng ganun, babayaran mo pa ba? Syempre, ang sagot ko dyan ay hindi. So, kung meron man akong pera na hawak-hawak, kung meron man akong nakalaan na pera or napag-ipunan na pera na pambayad sana sa utang ko sa kanila, eh hindi ko muna ibabayad. Bakit ko sila babayaran na winalanghiya na nila yung pagkatao ko, no? Ang gagawin ko na lang, itago ko yung pera na yan and antayin ko kung meron silang gawing kaso. So, hindi naman tayo takot na humarap sa kanila, no? Babayaran naman natin sila talaga. Kaya lang problema, winalanghiya nila tayo di ba? So, bakit mo pababayaran yung ganon? So, ang gagawin mo, itago mo muna yung pera mo, mga ka-in-service, itago nyo yung pera nyo at kung sakali nagagawa sila ng hakbang or mag-file sila ng civil case. Pero, ayun na nga, hindi naman talaga sila nagpa-file. Pero kung halimbawa lang, no, mag-file sila ng civil case, di mas maganda nga na mag-file sila or pupunta sila sa barangay nyo, pero hindi rin naman talaga nila ginagawa yon. Mas maganda nga kung gawin nila para makilala mo nga sila at syempre sabihin mo na lang din na sige, babayaran ko kayo pero dahil andito kayo, magpa-file na rin ako ng cyber libel against sa inyo. Di ba? So, pwede kasi tayong mag-file nga ng cyber libel against sa mga ganong tao or sa, yun nga, sa mga collectors nila or sa company nila mismo ha, kung ganun nga or hindi maganda yung ginawa nila sa atin. Kasi napakalinaw po sa batas natin na bawal i-disclose yung details or yung infos ng utang ni borrower sa kahit sinong tao. And nagtrabaho ako before sa koleksyon ng isang sasakyan nga at eto ha, sobrang napaka-strict yung lagi nilang sinasabi sa amin na hindi dapat malaman ng ibang tao kung matawagan mo yung anak ni borrower or yung asawa niya or magulang niya or kapatid, tapos tatanungin ka kung bakit ka napatawag, hindi pwedeng i-disclose na sinisingil mo si borrower, di ba? Sabihin mo lang, meron lang kaming update sa ganito, pero ganyan, may update lang kami sa account ni ganito, si borrower, pero hindi pwedeng sabihin na may utang, okay? So, ayan, kung ako yung tatanungin niyo mga ka-interview kung babayaran ko pa ba yung utang ko sa Easy Peso kapag winalanghiyan nila yung pagkatao ko, abay hindi ko babayaran yun. Sana maliwanagan kayo sa mga laging hinaharas or tinatakot nitong Easy Peso. At napakarami talaga yung mga followers natin na nag-send na kanilang experience patungkol nga dito sa Easy Peso. Marami nang nagre-reklamo online dito at syempre eventually napansin na rin ng Securities and Exchange Commission or SEC itong Easy Peso. So, ayun na nga, dahil nga nakita ito ng SEC, nagkaroon ito ng cease and desist order. So ayon nga mismo sa mga lumabas na balita, so nakita ko ito sa Manila Times noong July 19, itong Creditable Lending Corporation nga, or itong Creditable Lending Corp, operated of online lending platforms nga na Easy Peso, has been slapped with a cease and desist order by the Securities and Exchange Commission nga. Over its unfair debt collection practices, the SEC order was issued on Thursday following the implementation nga of a warrant search. So, I'm sure yung mga iba sa inyo ay nakita nyo or napanood nyo rin ito, di ba? Malinaw dito nga mga ka-interview na pinatigil na sila dahil nga sa illegal collection practices. Hindi lang ito basta warning, kundi cease and desist order na. So, ang ibig sabihin, dapat itigil nila ang kanilang operasyon. At hindi lang yon, ayon nga din sa ABS-CBN News noong July 25, 2025, the Securities and Exchange Commission nga or SEC has filed criminal complaint against nga sa operator of lending app Easy Peso for abusive collection practices. Sa kalain mo, abusive collection practices talaga. In a statement that SEC said it joined personnel of the National Bureau of Investigation and BI nga, National Privacy Commission, maging sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC, and Philippine National Police or PNP, implementing a search warrant against creditable lending corporations on July 15, di ba? The official seized computers company issued phones, yung mga pre-registered SIM cards. Ang dami nilang mga ginagamit, no, sa pangharas, yung mga text blasters and script that were allegedly used the employees to harass borrowers during collection. So, yung SEC nga, NBI and NPC formally lodged criminal complaints with the Department of Justice. Again, 173 or more than 173 employees and the incorporators, officers, directors, and beneficial owners of creditable lending. So, ito nga
ay lumabas noong July 25, 2025. So kung mapapansin natin, hindi lang sila pinatigil ha, may 173 or more than employees nga, officers na sinampahan ng kaso. So ibig sabihin na huli pa ang mga gamit nila tulad nga ng mga ginagamit nila na pang text blast, yung mga pre-registered SIMs, yung mga harassment scripts nila, abay nakita din. Kaya kung tutuusin, para silang sindikato kaysa lending company, no? Kasi diba, akalain mo ang dami nilang mga ginagamit nga para pang-harass sa mga borrowers. At dahil nga dyan, marami sa atin yung mga nade-depress. So akalain mo yun, na-revoke na nga sila, pinatigil na, may kaso na, pero bakit buhay pa rin ang Easy Peso? Wala nga sila sa Play Store, di ba? Pero kasi buhay na ang Easy Peso dahil meron silang website. So doon sa website nila, makikita mo pa rin yung application nila at download link ng kanilang APK file. So hindi sila gumagamit ng ibang name, kundi yung name pa rin nila, same name pa rin nga na Easy Peso. Pero ang twist, pinapadaan kanila sa direct APK download para makalusot sa regulations, di ba? So, ang galing din, no? So, nakakaloka talaga. Talagang gumagawa sila ng ibang mga paraan para lang makapag-operate, no? Ano nga ba yung APK? So, ito yung Android Package Kit. Ito yung file kasi na format ng apps na ginagamit ng mga Android phones na pwede mong i-download kahit wala sila sa Google Play Store. Kapag nag-install ka naman ng Android Packaging Kit galing sa website, wala ng safety filter. Pwedeng ma-modify or pwedeng modified yung file para una, makolekta yung personal data mo. Number 2, ma-access pa rin nila yung contacts, yung photos, at yung mga messages na nasa cellphone mo. Number 3 nga, mag-install ng spyware. Or ibig sabihin talaga, umiilag na sila sa monitoring at sa security checks. So, red flag nga na malaki yung mga ganon. So, actually, pag i-download mo, may makikita ka na hindi safe yung app. Or based nga sa mga reports ng borrowers, kakatanggap nga sila ng text blast, hindi lang sa'yo, pati sa lahat ng nasa contacts list mo. So, akalain mo yon, dinidisclose nila na may utang ka, kahit labag naman yon. So, tatawagan din nila pamilya mo, kapitbahay, at minsan, pati employer mo ay dinadamay or ime-message nila. So, di ba, defamation yon. Ipapakalat nila na scammer ka or manloloko. No, threats of home visit. Kahit wala naman silang karapatan, di ba? May mga message sila na gano'n. May mga kaso pa na gumagamit ng fake subphone na threats para di patakutin yung borrowers. So, bakit nga ba nakakatakot yung mga ganitong scenario? Siyempre, di ba, kawawa naman si borrower, lalong-lalo kung ngayon lang siya nakatanggap ng ganyan. So, kapag binayagan natin na magpatuloy ang mga ganitong apps, di ba, mas maraming Pilipino ang mabibiktima. So, hindi lang kasi pera ang nawawala, mga ka-ins-review ha, kundi pati dignidad at privacy ng isang tao. Tandaan natin to ha, illegal lahat ng harassment tactics na ito. May batas tayo na hindi pwedeng i-expose ng lending app ang utang mo kahit sinong tao, kahit kapamilya mo mismo. Kapag ginawa nila yon, sila mismo ang lumalabag sa batas at malaking kaso yon. Ano ang pwedeng gawin ng borrowers? Una, syempre, kailangan nating mag-report nga sa Securities and Exchange Commission. Pwede kayong pumunta mismo sa kanilang office or mag-email. Number 2 nga, kailangan nating mag-file sa National Privacy Commission kung na-expose nga ang contacts mo. At syempre, number 3, mag-report nga tayo or mag-report ka sa PNP Anti-Cybercrime Group kung may threats. Number 4, huwag kalimutang i-save lahat ng evidence ng harassment, yung mga text, yung mga screenshots, at maging yung mga recordings. Number 5, mga ka-ins-review na dapat natin gawin, mag-ingat tayo at huwag mag-install ng APKs or itong Android Package Kit galing sa shady website. Mahirap na yan. Baka yung lahat ng laman ng cellphone mo, makuha nila. Kaya nga, kung talagang kailangan mo ng loans, ito ang mas mga ligtas na options na pwede mong utangan or subukan. Pwede natin itry yung GCash G-Loan, yung G-Credit nga, Bill.is. Meron din naman silang offer, Maya Loan, mabilis lang din, Tala, at yung Shopee S-Loan. Pero kasi ang ilan sa mga ito ay hindi basta-basta. And meron ding mga personal loans like sa bino-offer ng BDO, BPI, East West, at yung iba pang bangko
ako na nag-offer nga. So, safe-regulated ito at may klarong process ng collections. So, sigurado na hindi kayo papahiyain, na hindi kayo nila tatakutin kapag dito nga kayo nangutang sa mga bangko or yung mga legit talaga na pautangan online. Kaya nga mga ka-Insta Review, tandaan natin na kapag ang isang loan app tulad ng Easy Peso ay tinanggal na sa Play Store, na-revoke na ng SEC at may criminal charge pa. Ibig sabihin, isang malaking panganib yan. Kaya kung may harassment ka rin nararanasan, sana i-share mo na itong mga ka-Insta Review ha. Huwag niyo kalimutan na i-share sa comment section nga para makatulong tayo sa iba at syempre para mabasa ko rin. At don't forget to click the subscribe button nga. Sana i-like mo din yung video, i-share. At huwag niyo kalimutan na i-click yung bell icon para maging updated ka sa mga susunod na videos natin. Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo to mga miba.